Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma-miss ang latest chika. Lumalawak ang protesta dahil sa lumalaking galit dulot ng mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects. May libo-libong flood control works na sinasabing may substandard o ghost components. Ilan pa ay hindi natapos o hindi umabot sa inaasahang kalidad. Di lang sa Maynila, may mga kilos protesta rin sa Bulacan, Baguio, Quezon City, sa mga probinsya. Multiple sektor ang lumaho, simbahan, mga mag-aaral, mosque, labor groups. Ang promosyon ng anti-corruption protest ay hindi pantay-pantay lang sa isang lugar. Ito ay pag-alsa ng buong bansa. Base sa mga report, may humigit kumulang 545 bilyon na halaga ng flood control projects, halos 9,800 proyekto, ang kasama sa investigasyon. Nagsimula itong sumiklab nang lumabas ang testimonya ng isang construction couple, Sara at Pacifico Discaya, na umano'y pinilit silang magbigay ng kickbacks para makuha ang mga kontrata. Sa kabilang banda, pinasok ng Pangulo ang isang independent commission upang imbestigahan ang lahat ng kasong nakita. Sinabing walang sinuman, kahit kakampi man, ang luluwas sa investigasyon. Nananggalit at pagkilos, naroon din ang mga kilalang mukha. Sa Luneta at EDSA, nakita sina Vice Ganda Ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Ann Curtis, Donnie Pangilinan, Andrea Brillantes, Jody Santamaria, May managot. Hindi pwedeng wala eh. Kasi ilang beses na itong nangyari. Ilang revolusyon na ang pinagdaanan natin. Angel Aquino, At tama, panagutin natin sila. Panagutin natin sila. Dahil sobra na sila. iba pa, nakikisabay sa protesta. Si Maris Racal, hindi lang basta dumalo, nagmartsa siya, may megaphone, nagsigaw ng mga slogan tulad ng serbisyo sa tao, huwag gawing negosyo. Sina Dingdong Dantes at Kim Atienza ay nanguna sa Iran Against Corruption sa Makati kasama sina Faith Da Silva, Dasuri Choi, Kim Molina, et al. Suot ang itim na t-shirt na may mga mensahe ng paglaban sa katiwalian. Hindi lang mga artista ang galit, ang mga estudyante, simbahan, ordinaryong mamamayan ay nagsabi ng kanilang sakit. Setyembre 21 ay mailalim ng simbolismo, araw na ginamit sa martial law noong 1972. Araw na madilim para sa demokrasya. Ngayon, ginamit bilang paalala, hindi na maulit ang katiwalian, hindi na maulit ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang pagbuo ng rallying point na ito ay hindi lamang protesta, ito ay panawagan para sa mga reforma institusyonal. Transparency sa pondo, accountability sa mga opisyal, paghinto sa ghost or substandard projects, at pagbabago sa sistema upang hindi na maulit ang mga anomalya. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.